Alright, so once again, good evening sa inyo pong lahat. Magandang araw para sa ating lahat, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa. Okay, ito yung ating pag-uusapan every Friday, no? Yung kagandahan ng ating Kaiser. Okay? So ito yung ating pag-uusapan na which is no, magbibigay sa atin ng napakagandang benefits every Friday at 9 p.m. Ito ang ating webinar. Okay? So ang ating brand ambassador po dito ay si Cheryl Posin. And let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, so welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG ay nag-o-offer about total financial solution para sa lahat ng mga Pilipino. Nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka, isang OFW ka, para sa iyong IMG. At isa sa mga solusyon na binibigay po natin ay yung ating Kaiser, no? So ayan ang pag-uusapan natin of course, no? Ito laging good news at mas good news na naman po ngayon. Okay? Dahil ay isa sa mga kilala no sa Pilipinas no ang ating Supreme Court, ang kanilang healthcare provider po ay ating Kaiser. So magdadalawang taon na po, no? Then of course ngayon po bagong balita lang Office of the Vice President, Employees Association, ang Kaiser na din po ang kanilang healthcare provider. Okay, so ayan no yung signing ng ating MOA sa Office of the Vice President. And hindi lang yun, dahil napakaraming mga government institution who trusted Kaiser as their healthcare provider. So napakarami na, napakarami ng mga government institution na nagtiwala sa ating Kaiser. At hindi lang yan, yung ating para sa government. So, of course, ito yung National Healthcare Shield na ino-offer po natin para sa lahat ng mga government institution, para sa lahat ng mga government employees, which is lahat ng nakatanggap ng 7,000 na medical allowance ay pwede po natin itong i-convert sa ating healthcare. At ang ino-offer po ng Kaiser, yung ating National Healthcare Shield, na which is meron ka na ditong 75,000 pesos maximum benefit limit per illness per member per year. And of course, kasama dyan yung ating 5-point healthcare benefits, yung preventive healthcare, inpatient care, outpatient care, emergency care, at yung kanyang dental care. At meron na rin yung kasamang financial care assistance. At the same time, covered na po dito yung ating pre-existing. Ito po ay exclusive para sa lahat ng mga government employees na dinesign, kinustomize ng Kaiser, no, para sa ating government institution or government employees. And sa ating Kaiser, of course, meron din tayong short-term care plan. Ito po ay para sa mga company, no? It's a group of mini group from 10 to 49 years old. Pwede rin po sa mga 50 to 99 members o 100 to 299 members or mas marami pa dyan 300 and above members no para sa mga group. And of course, pwede rin po ito sa family rates, no? Ito yung pwede tayong maglagay ng dependent natin. And at the same time, pwede rin po ito sa individual. Okay? Now, ang pag-uusapan po natin right now, yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? Ang Kaiser po is nagsimula siya June 8, 2004. At ang ating Kaiser ay isang HMO, Health Maintenance Organization. Ito po isang healthcare provider dito po
sa Pilipinas na nag-o-offer about short-term care, about long-term care, and meron na tayo yung National Healthcare Shield para sa ating mga government employees. At ang ating Kaiser, advantage po ng Kaiser, we have more than 2,000 na hospitals and clinics. Nationwide po yan, Luzon, Visayas, and Mindanao. And we have more than 12,000 accredited doctors po. Nationwide din yan. At ang isa sa pinaka-advantage po ng ating Kaiser, we have 9 Kaiser Medical Center, and mostly matatagpuan po natin yung mga Kaiser Medical Center sa loob ng selected SM, just like dyan sa SM North EDSA, makikita po natin meron pong Kaiser Medical Center po dyan. Pag nagawi po tayo sa Robinsons Galleria, Manila, makikita nyo po meron din pong Kaiser Medical Center yan. Sa SM Cebu, meron din po tayong Kaiser Medical Center yan. At ang pinakamaganda yan, meron na tayong 9 na Kaiser Medical Center, and soon to be mag-o-open na rin po yung ating Kaiser Medical Center dyan po sa may Omnis Prosperity Tower dyan po sa Makati City. And advantage pa rin ng Kaiser, we have 24/7 call center, customer care center, and yung ating liaison officer. At isa na naman sa pinaka-advantage ng ating Kaiser, dahil mostly lahat ng mga malalaking pribadong hospital sa buong Pilipinas ay naka-accredited po ang ating Kaiser. Just like St. Luke's Medical Center, accredited po yan ang Kaiser. The Medical City, accredited po yan ang Kaiser. Makati Medical City, Asian Hospital and Medical Center, Cardinal Santos, mostly lahat ng mga malalaking pribadong hospital, accredited po yan ng Kaiser. Okay? Then, sa ating Kaiser, ito yan yung nabanggit natin kanina. So, we have short-term, pang-individual, family, mini-group, group, at saka corporate account. Then, at the same time, ang ating Kaiser ay meron din itong Ultimate Kaiser Health Builder. Ito yung tinatawag natin na long-term care. Okay? So, yan yung Ultimate Kaiser Health Builder natin. Now, which is 7 years mo lang itong pag-iipunan. Okay? 7 years mo lang pag-iipunan, 13 years waiting, total of 20 years yung kanyang coverage, at naka-design dito beyond that of an HMO, no? So yung short term HMO na tinatawag natin, that is renewable yearly. Ang ating long-term care, 7 taon mo lang siyang pag-ipunan, covered ka sa loob ng 20 years. Advantage mo ito kung ikaw ay isang empleyado at ng isang mabait na company, na ang company nagbibigay ng short-term care para sa kanyang mga employees, then advantage mo na makapagsimula ka na ng long-term care mo na magagamit ito pagdating ng iyong retirement years. No? So para masecure natin yung more comfortable pagdating ng ating retirement. Okay? So, walang ibang broker ang Kaiser kundi IMG or International Marketing Group. Walang ibang pwedeng makapag-offer sa iba about Kaiser kundi mga IMG members. So advantage natin yan pag IMG member ka, dahil pwede kang makapag-offer ng ating Kaiser. At sa IMG, hindi lang healthcare yung meron tayo, no? Dahil ang IMG po as a financial brokerage company na nagtuturo about financial education, ang IMG ay nakapartner ito sa different financial services tulad ng healthcare, tulad ng life insurance, nandyan po ang ating Manila Bankers Assurance at Fidelity Life Insurance. Then we have also non-life insurance. So hindi lang life insurance ang meron sa IMG. Meron din po tayong non-life insurance. At the same time, meron din po tayong investment when it comes sa stock market, mutual funds at saka direct trading. Sa pamamagitan po yan ng Ramper Financial. And kapartner din po natin ang mga real estate tulad ng Ramper Realty, SMDC, Ayala Land, and DMCI. Ganon din po ang other allied financial services. So kung makikita nyo, ganyan po kalawak, no, yung financial services na meron po tayo dito sa International Marketing Group. At ang pag-uusapan po natin right now ay yung kagandahan
ng pagkakaroon natin ng ating long-term care. Okay? Gusto nyo ba yung magkaroon ka ng long-term care? At ito, kino-consider ko to, no? The best gift na pwede mong ibigay para sa sarili mo ay yung pagkakaroon ng long-term healthcare. Okay? So sa IMG, tinuturo natin, ito yung libro na ginagamit natin, which is The Secret to Saving and Building Your Future. Dito, no, sa front page ng libro, tinuturo sa atin paano mag-build ng ating tinatawag na solid financial foundation. So yung nakikita nyo na structure, na para siyang bahay. Okay? Yan yung tinatawag natin na solid, solid, hindi weak, solid financial foundation. Now, which is pagdating sa ating finances, hindi pwedeng marunong ka lang magtrabaho. Hindi pwedeng kumikita ka lang. Di ba kailangan may plano para hindi ka pabalik-balik na nagiging broke. Marami tayong mga kakilala na maganda yung trabaho, malaki yung income, pero walang ipon, walang healthcare, walang insurance, baon pa sa utang. Okay? So anong kailangan natin gawin? Kailangan i-build natin yung ating solid financial foundation. At ang pinakapundasyon ng ating finances ay yung pagkakaroon ng ating healthcare. Then, dapat meron tayong protection para sa ating family, that is insurance, i-manage ang utang, mag-build ng emergency fund, and yan natin masasabi na solid na yung ating investment. Invest with a purpose, no? So dito sa ating libro, tatlo yung kailangan nating ma-build: healthcare, insurance, at yung pagkakaroon ng investment, which is sinasagot na yan ng ating Kaiser. Sinasagot na yan ng ating long-term care dahil ang ating long-term care ay 3-in-1 savings program na to. So, meron ka na ditong healthcare for hospitalization, meron ka na insurance for family protection, at meron ka na ditong investment para sa iyong retirement. Yan po yung napakagandang advantage ng ating long-term care. Now, pag-usapan natin, bakit kailangan nating mag-ipon? Kung ikaw yung tatanungin, kailangan mo ba talagang mag-ipon? Now, we have the X-curve concept na tinuturo po sa IMG. Dalawang linya, isang linyang pataas at isang linyang pababa. Itong linyang pataas, ito yung tinatawag natin na money line. So mostly, pag bata tayo, no, walang ipon. No, kahit nga ngayon na may pamilya na, matanda na, wala pa rin ipon. So, mapapansin mo, kung wala kang savings, wala kang investment, wala kang emergency fund, anong meron ka? Big responsibility. Tama, mataas ang responsibilidad mo sa buhay. So, anong kailangan mong gawin? Ito yan, pataasin mo yung money line mo para magkaroon ka ng big savings. Okay? Para sa ganon, yung big responsibility mo, habang pinapataas mo si Moneyline, yung big responsibility mo bumababa yan. Para pagtanda mo, okay? Para pagtanda mo, more secure ka. Dahil nakapag-create ka ng big savings, nakapag-create ka ng passive income, meron ka ng money working for you, then more secure ka na. Dahil yung responsibility natin, okay, forever yan, permanent yan. No, yung ating basic needs. So dito, paano tayo nakakapag-survive? Dahil sa active income. Dahil you worked hard for the money. Paano pag wala ka ng trabaho? Paano pag bigla kang nawalan ng trabaho? Hindi na ba kakain? Hindi na ba magdadamit? Di ba? So kailangan pa rin. So mas mahirap, less secure. Okay? So kailangan, anong gagawin natin? Kailangan pataasin mo yung money line. Okay? Para pagdating ng pagtanda natin, no, yung active income mo, kailangan may convert mo yan into passive income. Anong passive income? Ito yung money working for you. Okay? Para sa ganun, kahit matanda ka na, okay, makakapag-survive ka pa rin. Now, sa ating life, no, ito yung productive years natin, no. Anong edad ka na ba ngayon? At ano na ba yung nasimulan mo ngayon? Okay? Sa ating buhay, no? Kung titignan niyo po yung word na life, ano yung dalawang letra na nasa gitna ng life? That is if. Ibig sabihin, meron tayong dalawang if sa buhay. First if, no? What if I die too soon? Paano pag maaga akong kinuha ni Lord? Tanong mo yan sa sarili mo, no? What if bukas hindi na tayo nagising? What if lang naman, di ba? So, ang question,
Sino ang mag-aalaga sa pamilya mo? Sino ang magpapatuloy na magbibigay ng financial support sa pamilya mo? Dito po pumapasok yung kahalagahan ng life insurance. Diyan po pumapasok yung kahalagahan ng life insurance. Para saan ba yung life insurance? Protection mo yan para sa iyong pamilya. So, what if kinuha ka ni Lord ng maaga? So, dapat meron tayong life insurance. Para sa ganun, meron tayong peace of mind na kahit kinuha tayo ni Lord ng maaga, hindi kawawa yung pamilyang may iwan. Or, second if, what if? No, what if? What if you live too long? Paano pag binigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay? Sino ang mag-aalaga sa atin pagtanda natin? Okay? What if you live tulong? Hihingi ka na lang ba ng tulong sa government, sa mga anak mo pagtanda mo at yung sinasabi ng iba na okay lang sir, bahala na yung anak ko, pinag-aral ko naman, siya na yung bahala pag retirement ko. Di ba? So maling concept po yun. So kailangan ngayon pa lang, okay, yung lagi natin sinasabi na the best time para mapaghandaan mo yung retirement mo is now. Ito yung the best time habang wala ka pang sakit, habang may income ka pa, habang pwede ka pa, this is the best time. Eh what if? What if nagkasakit ka pagtanda mo, wala ka ng income? Sino magbabayad ng hospital bill mo? So meron tayong tatlong if, no, na kailangan mabigyan natin ng solusyon. No, yung first if, what if I die too soon? Who will take care of my family? Dapat meron tayong life insurance bilang solusyon. Yan yung tinatawag natin instant money. What if I got sick? Who will take care of me? Solusyon, dapat meron tayong healthcare. What if I live too long? Who will take care of me? Sino mag-aalaga sa aking pagtanda ko? Solusyon, dapat meron tayong investment or money working for you. Question, ano na ang meron ka sa tatlong yan? Okay? Yung tatlo na to, ito yung tinatawag natin na three major financial needs. Yung dapat may life insurance, protection para sa family, healthcare, protection mo yan pag nagkasakit ka, investment, protection mo yan pagtanda mo. And what if, no? What if I could tell you about a product that provides complete solution dito sa three major financial needs natin? And yan po yung binibigyan ng solusyon ng Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil ang ating Kaiser Long-Term Care, meron na tong healthcare for hospitalization, meron na tong insurance for family protection, at meron tong savings and investment para sa ating retirement. Sinasagot na po yan ng ating Kaiser. Yung pagbibuild natin ng ating solid financial foundation. At yan na yung sumasagot doon sa ating three major financial needs. No? Then, mag-usapan natin, paano ba ito nasasagot ng ating Kaiser? Gaano ba kaganda yung benefits na meron tayo dito sa ating long-term care? Example, no? Nag-start tayo at the age of 22. Napakaswerte po yung mga bata ngayon na nakapagsimula na ng kanilang Kaiser. Ang Kaiser natin, nagsimula ka at the age of 22, okay? Matatapos mong bayaran yan at the age of 29. Magmamature yan at the age of 42. Now, pag-usapan muna natin yung kanyang insurance coverage. Okay? So, yung kanyang insurance coverage, ito yan. Ito yung ating mga plan. So, pwede tayo makapag-start ng ating Kaiser. Lowest plan po natin, K45 plan. Ang highest plan po natin up to K1 million plan. Now, example po. Lahat tayo na nandito po ngayon. Okay? Ang kinuha natin, ang sinimulan natin na plan ay yung K100 plan. Okay, K100 plan. Sa ating K100 plan, meron na tong term insurance na nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Kapag natural death ang ikinamatay ng isang policy owner, as long as, take note, as long as naka 2 years na po tayo ng ating pagbabayad. Example, after 2 years, nagkasakit, sa pagkakasakit niya na yan, nagamit pa niya yung healthcare. Pero yan din, sa pagkakasakit niya na yan, yan din yung naging cause ng kanyang pagkamatay. Anong benefits na pwede niyang maiwan sa family? Unang-una, marireceive yung 450,000 pesos
na insurance claim. So, more than 2 years na siya nagbabayad. Paanong mangyayari doon sa kanyang K100 plan, doon sa kanyang Kaiser policy? Pangalawang benefits, may transfer yung kanyang policy kahit more than 2 years pa lang ang nababayaran niya, may transfer ito doon sa kanyang primary beneficiary. So yung primary beneficiary, sa kanya na may papangalan yung kanyang Kaiser. Okay? That is the second benefit. Pangatlo, kapag nag-mature ang plan, makukuha pa rin yung maturity value nito na which is 1.1 million pesos. Okay, usapang natural death po yan. As long as naka 2 years na tayo ng pagbabayad ng ating Kaiser. Then, what if aksidente po yung pagkamatay? Aksidente yung naging cause of death. Times 2 ng kanyang term insurance ang makukuha ng kanyang beneficiary. So 450,000 times 2, 900,000 pesos ang makukuhang insurance claim ng kanyang beneficiary dahil accident yung naging cause of death. What about, paano yan sir? 6 months pa lang nagbabayad si policy owner. May makukuha pa rin ba yung family? Yes. Kapag accidental death ang pag-uusapan, upon approval ng ating plan, covered na po yan. So kahit 1 month pa lang, 6 months pa lang, 1 year pa lang na nagbabayad na aksidente na matay, times 2 ng insurance coverage ang makukuha ng kanyang beneficiary. And based sa K100 plan, that is 900,000 pesos. Same pa rin. Anong mangyayari sa policy? 6 months pa lang naman na nagbabayad. May transfer yung policy doon sa kanyang primary beneficiary. Fully paid na po. Wala nang babayaran. Sa madaling salita, naipapamana. So pag meron ka palang Kaiser long-term care, if something happened to you, pwede mo pala itong may pamana doon sa iyong beneficiary. Okay? Then, pangatlo, ganun pa rin. Pag nag-mature yung plan, makukuha pa rin yung maturity value nito na 1.1 million pesos. Then, sa ating Kaiser, meron na itong hospitalization coverage na 60,000 pesos ang pwede mong magamit for inpatient benefit. As long as naka 1 year na po tayo ng ating pagbabayad. So meron ka ng healthcare fund na 60,000 benefit plus meron na rin itong para sa room and board na 1,000 pesos per day na magagamit natin. What if hindi ko nagamit yung hospitalization coverage niya na 60,000 during the 7 years or during the paying period, no? Anong mangyayari doon sa 60,000 ko? You know what? Ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo sa total premium na which is kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang iyong plan on the 20th year. So magkano yung 85% ng K100 plan? That is 350,000 pesos. Take note, kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang iyong plan on the 20th year. Question, paano sir pag nagkasakit ako during the paying period, nagamit ko yung 60,000 ilang beses, meron pa rin ba akong makukuha kapag nag-mature ang plan? Sagot, meron pa rin. Okay, ibabawas mo lang yung 350,000 doon sa 1.1. So therefore, meron ka pa rin makukuha na more than 800,000 pesos. Sa madaling salita, nagamit mo man ang iyong healthcare benefit during the paying period, meron ka pa rin makukuha ang maturity value pag nag-mature ang plan. So sa madaling salita, magamit mo o hindi, meron kang makukuha maturity value nito kapag nag-mature ang ating plan. And that is 1.1 million pesos based on sa ating K100 plan. Okay? Ganyan po kaganda yung ating Kaiser long-term care. So, 7 years nang babayaran, 13 years waiting, total of 20 years. So, kung 22 ka nag-start, plus 20, at the age of 42, matured na yung plan mo. Pag nag-matured ang plan mo, meron kang makukuhang 1.1 million. Pag nag-matured ang ating plan, meron tayong tatlong settlement option. So, anong gagawin ko? Sir, matured na yung plan ko. So, number 1, pwede mong ilamsam yung 1.1. Okay? Number 2,
Pwedeng kalahati lang, 550,000 withdraw mo, 550,000 iwan mo. So meron ka pa rin healthcare fund, meron ka pa rin investment fund na lumalago pa rin yan every year. Okay, or, sample lang, yan lang muna yung 1.1 ko. Kung 42 nag-mature, 42 years old, so meron kang 1.1 at nag-decide, hindi ko muna kukunin yung 1.1. And pinaabot niya to at the age of 60 dahil ito ay pang-retirement niya, magkano na kaya yan pagdating niya ng 60? Yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million pesos. Then at the age of 60, hindi pa rin niya kinuha. Pinaabot niya at the age of 65. Magkano na kaya yung 6.4 million at the age of 65? That is 10.4 million. Eh pagdating niya ng 65, na-confine siya, nagkasakit siya, na-operahan siya, lahat na. At let's say nagka-bill siya, nagkaroon siya ng hospital bill na 1 million, 2 million. Problema ba yung 2 million na hospital bill pagdating niya ng 65? Of course na. Bakit? Meron siyang 10.4 million na para sa kanyang hospitalization. Yan po yung advantage kapag napaghandaan natin yung ating retirement fund. Hindi natin alam kung magkakasakit ka pag retire mo. Walang nakakaalam. Pero ang alam natin ngayon, pwede nating paghandaan. Alright? Now, pag-usapan natin yung accumulation period during the 7 years, no, na tayo po ay nagbabayad. Ano ba yung immediate medical benefits natin? Okay, so ibig sabihin, nag-start ka ngayon ng Kaiser mo, okay, yung unang taon, ano yung benefits mo? Number one, okay, pwede mong gamitin yung annual physical examination benefit. Okay, so pag once na naka 1 year ka na, gamitin mo na yung annual physical examination benefit. Libre yan. Kaya gamitin mo. Prevention is better than cure. Okay? Para maiwasan natin yung pagkakasakit. Remember, pag hindi mo nagamit yung annual benefit limit or hospitalization coverage nito, ibabalik ni Kaiser yung 85% na total premium na binayad mo. Ba? So, maximize natin. Since libre naman to every year, magpa-annual physical examination. Ano yung covered nito? Yung basic 5, physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, and ECG at saka pap smear para sa ating mga kababaihan. So, benefits mo yan habang ikaw ay nagbabayad. Pangalawa, meron din tong dental health benefits. Okay? Unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year pre-dental prophylaxis, recementation of chocolate crowns, inlays, and onlays, at kasama yung minor adjustment of dentures. Pangatlo, members choice of room and board. So meron ka na ditong budget na 1,000 pesos per day based sa K100 plan. At meron ka na ditong 60,000 pesos annual benefit limit. At kasama dyan yung basic medical health benefits. So, kung mapapansin nyo, the above provision 1, 2, 3 can be availed after full payment of the first year as long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad. Okay? Then, another benefit natin, waiver of installment due to death or credit life. Pag namatay, nabanggit natin kanina, pag natural death, as long as naka 2 years ng pagbabayad, nagkasakit, namatay, mawi-waive na yung binabayaran na premium. So, hindi na babayaran. Tulad ng sabi ko kayo na, may tra-transfer pa yung policy doon sa kanyang primary beneficiary. Then, number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Anong ibig sabihin nito? Na aksidente, hindi namatay, pero dineclare ng doctor after 6 months or after 1 year, hindi na siya pwedeng makapagtrabaho. So, ano mangyayari? Waiver of installment and premiums due to total and permanent disability, hindi na babayaran yung premium. Eh, dahil wala ng trabaho, wala ng income, wala ng pambayad. Okay? So, waiting na lang siya doon sa maturity period ng kanyang Kaiser. Okay? So, ayan, waiver of membership fees due to death. No? And, ito, tandaan po natin, yung ating Kaiser, yung kanyang insurance coverage up to 75. Okay? So, kung 55 ka nag-start ng iyong Kaiser, so saktong-sakto hanggang 75. Eh, what if 60 years old ka na nag-start? O 59 ka nag-start? So, yung insurance coverage niya hanggang 75 lang yan. Alright? Ang maturity niya, 20 years pa rin. Okay? Then, yung waiver of membership fees due to total and permanent disability, of course, kasama pa rin yan, meron 2 years contestability period. Okay, so yan yung pag na-aksidente,
at dineclare ng doktor, hindi na siya pwede makapagtrabaho after 6 months na dineclare, so mawi-waive na yung kanyang binabayaran. Okay? So kasama yan sa insurance benefit ng ating Kaiser. So apat no yung kanyang insurance benefit. Pangatlo, yung term life insurance sa K100 plan, 450,000. Pag accidental death and dismemberment, okay, another 450,000. Kaya pag accident, ang cost of death, that is 900,000 pesos ang makukuha. And ganun din po sa dismemberment benefit, yan yung loss of both hands, loss of both feet, no, 100% ang pwede pong maklaim. Alright? Then, number 10, family assistance services. Okay, subject po ito for approval. No, pwede tayong humingi ng tulong kay Kaiser para sa ganun kung ang kapamilya natin walang healthcare at siya yung na-hospital, na-confine at kulang yung pambayad o hindi ayaw tanggapin sa hospital, so pwede tayong humingi ng assistant service sa ating Kaiser. And dapat first degree of consanguinity, immediate family. And this is subject for approval dahil hindi naman to benefits ng ating beneficiary. Okay? Then, pagdating naman po on the 8th year, okay, ano naman ang coverage na pagdating na tapos na tayo magbayad? So, ayan yung on the 8th year. So, covered na pagdating ng 8th year, covered na dyan yung outpatient benefit, inpatient benefit, yung ating maternity benefits, pre-existing. Yan, sa mga nagtatanong, sir, pre-existing covered ba? Yes, after paying period. Dreaded illness covered na din po yan. Okay, on the 8th year hanggang matapos yung kanyang coverage. Okay? Then, all pre-existing condition, ayan, covered na din. Congenital conditions, covered na din. Okay? On the 8th year. Ibig sabihin, kapag tapos mo nang mabayaran yung Kaiser mo. Okay? 7 years mong babayaran. So, after 7 years, pag meron kang pre-existing condition, congenital condition, pwede mo na itong magamit. Okay? Then, the following illnesses will be covered during, okay, extended period. Ito yung on the 8th year up to the 20th year. So, kung meron kang diabetes, thyroid, dyan mo pa lang siya pwedeng magamit. And ganoon din po pagdating sa ating dreaded diseases. Okay? And of course, no, integrated pa rin dito yung ating PhilHealth. So, kailangan meron pa rin tayong PhilHealth. So, wag pa rin natin babaliwalain na wala tayong PhilHealth. Okay? Then, grace period, wag nating ahayaan na umabot o lumampas ng more than 30 days bago tayo makapagbayad para hindi po malapse. Right? Then, kapag na-lapse, meron po tayong dalawang paraan paano natin i-activate ulit yung ating Kaiser. Una, meron tayong update. Ano pong ibig sabihin ng update? Example, 1 year hindi ka nakapagbayad. Kung gusto mo ng update, yung buong 1 year, bayaran mo yon. Plus yung penalty niya, plus yung reinstatement fee. Oh, what about di ko kayang bayaran yung 1 year, monthly payment ko. Pwede tayong mag-redate. Pag-redate, magkano yung monthly mo, plus 300 pesos lang ang babayaran mo. Okay? Then, every time na maglalapse o magre-reinstatement tayo, balik yan sa contestability period. Okay? Healthcare value, the owner may surrender the contract. Paano sir? Hindi ko kayang tapusin, hindi ko na kayang bayaran. Pwede bang i-withdraw ko na lang lahat ng binayad ko as long as na-active yung policy mo at least 1 year? Okay? At hindi siya lapse. Okay? Hindi siya lapse the time na iso-surrender mo. Pero hindi po lahat ng binayad mo ay mababawi mo. Nasa 10% lang ang pwede mong mabawi dahil break contract. Okay? So is it transferable? Tulad ng sabi ko kanina, okay? Transferable siya if may nangyari doon sa policy owner. Okay? So yan yung ating mga benefits, no? Napaliwanag natin yung mga benefits natin, no? Pagdating sa ating long-term care. So yan po yung sinasagot ng ating long-term care. What if I die too soon? Meron na tong insurance. What if I got sick? Meron na tong healthcare. What if I live too long? Meron na tong investment para sa ating retirement. Now, ano yung napansin natin sa Kaiser? Ito yung napakagandang meron sa ating Kaiser na ipapamana. Okay? Na ipapamana. Can you chat? Na ipapamana.
Okay? So yan yung isang napakagandang advantage ng ating Kaiser, no? Na if something happened to you, kinuha ka ni Lord na maaga, meron kang maiiwan na may papamana sa iyong pamilya. Okay? So sa madaling salita, meron tayong peace of mind. Tama, di ba? Meron tayong peace of mind na kapag nagkasakit, may healthcare na magagamit. Kapag ginuha ni Lord, merong insurance na may iwan, no? Para sa ating pamilya. That is yung family protection natin. At the same time, okay, may iwan natin yung ating healthcare doon sa ating family dahil transferable po ito. Then, kapag nag-matured ang plan, meron tayong investment na magagamit para sa ating retirement. Okay? Yan po yung kagandahan ng ating Kaiser. Now, pagdating sa eligibility, ayan, ang pwedeng makapag-avail ng ating Kaiser 10 to 60 years old, no? 10 to 60 years old. 10 to 40 years old, lowest plan, yung ating K45 plan. Pwede rin sa K50 plan. 10 to 40 years old, yan po yung lowest plan. Pag ikaw naman ay 41 to 50 years old, lowest plan para sa iyo K60 plan. If paano sir, pag gusto ko yung mas malaking plan, mas maganda. 'Di ba? So, pag 51 to 60 years old ka naman, lowest plan K75 plan. Okay? Highly recommended natin K100 plan o higher than K100 plan. Right? Then, payment period, 7 years lang itong babayaran, 20 years yung kanyang coverage. And, tandaan, meron po itong 500 pesos na policy fee yearly. Yearly policy fee po na 500 pesos. Okay? Ayan. So, dito makikita nyo magkano ba ang term insurance ng K45, annual benefit limit niya. So, nandyan po no, yung long-term care bonus niya, bawat plan, yung long-term care benefit niya kapag nag-mature yung ating plan. Just like ito, K200 plan. Pag nag-mature dyan on the 20th year, meron kang 2.3 million pesos. Okay, itong nasa dulo. Alright? Then, ito naman yung price no, ng K200 plan. Ayan, up to K475 plan, up to K1 million plan. Yung ating Kaiser. Now, sa mga nagtatanong, Sir, magkano ba yung kailangan kong ipunin buwan-buwan? Okay, so hindi natin tsatsambahan yan kung magkano yung kailangan mong ipunin buwan-buwan. Meron tayong tinatawag na abundance formula. Ito yung 10-20-70 rule. Nasa libro din po yan ni Brother Bo Sanchez. No? So anong ibig sabihin ng 10-20-70 rule? 100% ng iyong monthly income, ang unang ibabawas mo, 10% tithes para kay God. Eh magkano yung kailangan mong ipunin every month? 20%. Ngayon pa lang, pwede mo nang i-compute. Magkano ang 20% ng iyong monthly income? Then, yan dapat ang kailangan mong ipunin every month. At pwede kang magsimula sa pamamagitan ng ating Kaiser. At yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget natin para sa ating mga expenses or para sa ating mga lifestyle. Tandaan natin, 10-20-70 rule. 10% para kay God, 20% para sa sarili mo, 70% para sa iyong expenses or lifestyle. Kaya laging tatandaan, the best time to start is now. Huwag mo nang hintayin na dumating yung panahon na sasabihin mo, sayang, sana noon pa nagsimula na ako. Kaya, payong kaibigan, payong kapatid, the best time para makapag-start is now. And highly recommended po natin K100 plan. The best gift that you can give para sa iyong sarili. So ito yung ating mode of payment. Pwede siyang spot cash, one-time payment. Makaka-discount kayo ng more than 2 years. Annual, discounted ng 2 months. Semi-annual, discounted ng 1 month. Quarterly, discounted ka ng half month. And monthly, no discount. Okay? Then, ito po yung ating mga IMG bank account kung saan po tayo magde-deposit ng ating payment ng ating Kaiser. Alright? Then, of course, meron tayong Kaiser portal. So pag once na na-approve na yung ating Kaiser, meron kang username and password and magkakaroon ka po nito. So kahit nasa ibang bansa ka, meron kang access. Okay? So yan po yung ating long-term care. At ito po yung mga na-award na po natin dito sa Isabela. Ito 6 months pa lang na nagbabayad. No? Na COVID, nakapag-claim. Okay?
Ito, ang asawa po ni Sir Crisanto is OFW. So, meron siyang naipamana sa kanyang pamilya. Ito naman, yung babae is dating OFW from Hong Kong. Okay, nag-start siya ng Kaiser nila nung nasa Hong Kong sila at nung nag-for good siya. Ayan, okay, nag-mature yung plan na withdraw na nila. Okay? So, now, pag-usapan naman natin, mabilis lamang to yung mga benefits, no? Since nasa IMG tayo, at ano ba yung mga benefits? So, iba yung benefits mo doon sa pagkakaroon ng Kaiser. At iba din yung mga benefits mo kapag IMG member ka. Kaya lagi ko ina-advise the best na mag-member ka sa IMG at the same time, meron kang Kaiser. Okay, magkasawa yon. Si IMG at saka si Kaiser. So, dapat dalawa. Okay? What if Kaiser lang ako, sir? It's okay, walang problema. What if IMG na lang ako, sir? Hindi na ako mag-Kaiser. It's okay, wala pong problema. Pero the best, mag-IMG member ka, mag-Kaiser ka. Ano yung benefits pag nag-member ka sa IMG? Number one, okay? Another investment mo to. Meron ka lang access sa ating mutual funds. At the same time, meron ka lang 1,000 pesos na initial investment sa ating PDM. So automatic yan, pag nag-member ka sa IMG, meron ka na agad 1,000 pesos na initial investment sa iyong PDM. Iba pa yung investment mo sa Kaiser, iba pa yung sa mutual funds mo. Okay? Number two, meron ka ng 100,000 personal accident insurance. Wala kang babayarang monthly. Iba yung accident insurance mo sa pagiging IMG member mo, iba pa yung accident insurance mo sa pagkakaroon mo ng Kaiser. Okay? Pangatlo, meron ka ng automatic 50,000 burial benefit. So, iba tong burial benefit mo sa pagiging IMG member mo, plus iba pa yung pagkakaroon mo ng Kaiser. Kasama yan sa benefits natin. Pag OFW, kaway-kaway sa lahat po ng mga OFW, additional na benefits ng isang OFW kapag nag-member sa IMG. Additional 500,000 accidental death benefit plus additional 100,000 burial benefit. So, sa madaling salita, meron kang 600,000 accidental death benefit plus meron kang 150,000 burial benefit. Hindi lang yon dahil OFW, meron pang accidental medical reimbursement na 100,000 pesos. Kapag na-aksidente, na hospital, na confine, pwede makapag-reimburse up to 100,000 pesos. Then, dahil OFW, meron pa tayong protection sa terrorism na 600,000 pesos. Just like yung nangyari sa Israel, di ba? Nagkaroon ng gera, pag merong IMG member na namatay, meron pong makiklaim ang kanyang beneficiary. Ibig sabihin, meron siyang may iwan dun sa kanyang beneficiary na 600,000 pesos. Then, another benefit ng isang OFW, unprovoked murder and assault na 600,000 pesos. May nagamok, napukpok, namatay, unprovoked murder and assault, may 600,000 pesos na may iwan dun sa kanyang family. Then number 9, accidental disablement benefit na aksidente na putulan ng dalawang kamay. May 500,000 kahit papano. Walang may kagustuhan maputulan. Okay? Naputulan ng daliri, may 20,000. Then, pag OFW, meron na rin tayong repatriation service. Kasama na yan sa benefits natin bilang isang IMG member. Plus, pwede kang maging Certified Associate Financial Planner. Pag IMG member ka, unlimited ang check-up natin sa Kaiser. Kahit araw-arawin mo yan, libre, wala kang babayaran. Magpa-check up ka lang, magpa-check up hanggang gusto mo. Okay? Then number 13, discounted tayo pagdating sa medical services. Ganun din po ang ating immediate family. Number 15, okay, meron tayong vision care, libre ang dalawang frames, libre ang computer eye check-up, okay, lens lang ang babayaran. Another benefit, meron kang gustong itanong o gusto mong kumausap ng lawyer, meron kang 45 minutes per session na libre two sessions per year. Then number 17, okay, pwede tayong makapag-share ng 20,000 accident insurance. Number 18, meron na tayong e-book. So kahit nasa ibang bansa ka, meron kang access. Meron din tayong video book. Then, financial workshop, libre na yan from workshop 1 to workshop 5. Libre na po yan na maaral po natin. Number 26, gusto nating maging life license. Meron na tayong license examination reviewer, libre na po yan. Then, number 27, gusto mo magpa-financial check-up, libre na po yan. Number 28, tulad ng sabi ko kanina, pag IMG member ka, meron ka ng access. Pwede ka rin makapag-offer ng ating Kaiser. Okay? At ganoon din po sa ating Manila Bankers Assurance. And libre na lahat ng investment seminars. 0% entry fee tayo every time na maglalagay tayo ng investment natin sa mutual funds. Meron din tayong direct trading sa pamamagitan niya ng buy trade.
kapartner din natin ng Palawan. Meron din tayong Everest Memorial Services 24/7. Then meron din tayong marketplace, meron tayong mga IMG movies, no? Then discount, makaka-discount tayo sa mga non-life insurance, sa real estate, APS pagpapagawa ng will and trust or corporation, makaka-discount tayo sa pagbili ng brand new car. Number 41, pwede mong gawin ng business, part-time man o full-time. Number 42, makapag-travel around the world ng libre. Number 43, magkaroon ng mga pin, magkaroon ng mga watch, no? Maging millionaire ring earner, magkaroon ng Rolex watch, free car, free healthcare, napakaraming reward sa pagiging IMG member. Then, meron din tayong sariling portal. Iba yung sa Kaiser portal mo, iba din yung sa IMG portal mo. Updated tayo daily. Meron din tayong Neuracash, parang GCash o Paymaya lang yan. Exclusive for IMG members only. Then Dominate Tool. Napakaganda ng ating Dominate Tool. Meron na tong 9 powerful features of Dominate. Ito yung pamamagitan ng panel page, pagka-create ng website, libre na yan. Email marketing, send to many, libre na yan. Affiliate links, naka-ready-made na lahat ng ating mga link. Gagamitin na lang natin. Kung it's sa live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentors, no, nandyan na lahat yan. Nandyan si Jomar Hilario when it comes to digital marketing at nandyan si Alan Ngo when it comes sa email marketing. Okay? Then, another benefits pag OFW, may Visa card at may access na maka-attend sa ating mga international event. Ayan po, IMG. So pag once IMG member ka, meron ka lang access sa ating mga financial services. One-stop shop brokerage company na po tayo. So ganyan kalawak, no? Yung ating mga financial services. So anong meron tayong peace of mind? Nasa Pilipinas ka, nag-member ka sa IMG. Okay, meron ka ng 100,000 accident insurance, 50,000 burial benefit plus kung magkano yung investment mo. At kapag meron ka pang Kaiser K100 plan, additional 900,000 pesos kapag accidental ang accident ang cause of death. Then 450,000 burial benefit, no, subject sa 2 years contestability period yan. Plus, no, yung 1.1 million pag nag-mature ng plan. Okay, example, ang isang IMG member, Kaiser member na aksidente na matay. Okay? So, merong total of 1 million na makukuha yung family. 100,000 sa pagiging IMG member niya at 900,000 sa kanyang Kaiser. Okay? Plus yung Fidelity Life, plus kung magkano yung investment niya. So, yan po ay makukuha ng kanyang beneficiary or family. Eh, pag OFW ang member, mas malaki dahil 600,000 ang accident insurance, 150,000 burial benefit plus yung kanyang investment, plus kapag meron siyang Kaiser K100 plan, 900,000 accidental death coverage, 450,000 yung kanyang term insurance, and 1.1 million pesos na investment ng kanyang Kaiser. Kaya 1.5 yung makukuha. Example lang po ito, ano? Na 1.5 million makukuha ng kanyang family. Malaking bagay, di ba? So may peace of mind. If something happens sa atin, walang may kagustuhan yan. Di ba? So, yan. So, ito yung kanyang pwedeng maipamana o maiwan sa family if something happen. Pag wala din, tayo ang makikinabang pag nag-mature yung ating plan. Tayo makikinabang pagdating ng retirement natin. So, dito, mapapansin mo, it's a win-win. No, it's a win-win situation. It's a win-win scenario. No, kaya sabi ko nga, the best IMG member ka, at the same time, meron kang Kaiser. Kaya laging tatandaan, the best time to start is now. Okay? Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Again, my name is Winifred Asuncion Jr. at laging nagsasabing, walang mahirap sa taong may pangarap. Mahirap man ang mag-ipon, pero laging tatandaan, mas mahirap ang walang ipon. Mahirap magkasakit, lalo na kung walang healthcare na magagamit. Mahirap tumanda, lalo na kung walang retirement fund na naihanda. Kaya naman, payong kaibigan, payong kapatid, para sa lahat, the best time to start is now. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. I hope nakatulong po yung pagbabahagi natin ng ating
Kaiser, ganun din po sa pagiging IMG member. So, dadako na po tayo sa ating Q&A. So pag meron po tayong mga katanungan, okay, ito na po yung magandang pagkakataon, no, para mabigyan po natin yan ng kaliwanagan. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. See you again this coming Friday. Okay, so God bless everyone.